Si Marcoleta ang tatayo sa gitna ng simbahan at gobyerno to ensure na hindi makikialam ang gobyerno sa mga aktibidad at gawain ng relihiyon o simbahan for their political interest. And so as hindi makikialam ang relihiyon o simbahan sa mga political related na mga activities or transactions sa gobyerno. Si Marcoleta ang tatayo to ensure that the Constitution is being followed, that there must be a separation between church and state. Yan ang isa sa mga malaking roles ni Marcoleta dyan sa Senado. Bago natin ipagpapatuloy ang ating balitaktakan mga kaistorya, ay uminom muna tayo ng Genesis Organic Spirulina. Ang Genesis Organic Spirulina ay napakagandang food supplement nito kasi ito ay organic at hindi synthetic. Marami itong mga nutritional contents na kailangan ng ating katawan. Ito ay tinanim sa isang environment with very low pollution in a fresh mineral water. Mabibili online at sa mga Mercury Drug Stores and pharmacies nationwide. Genesis Organic Spirulina, mabibili online at sa mga Mercury Drug Stores and pharmacies nationwide. Ang dekalidad na spirulina ng bayan. Genesis Organic Spirulina. Yan ang sinabi ni Senador Robin Padilla during the meeting de avance of Attorney Dante Marcoleta sa Philippine Arena. Isa sa mga nagsalita doon, si Senador Robin, at sinabi niya na matapang at matalino si Attorney Marcoleta. Totoo naman, di ba? Ang tapang ni Attorney Marcoleta ay timing. Mahalaga kasi yung tapang sa politika o sa kahit anumang larangan ng leadership. Mahalaga yung tapang, pero hindi tapang lang. Yung tapang, mahalaga yon, pero dapat timing. At alam mo kung saan ka lulugar sa tapang mo. At kailangan ng talino. Ang tapang ay kailangan ng talino. At meron yan si Attorney Marcoleta. Sabi nga ni Senador Padilla, mga kaistorya, si Attorney Marcoleta ang tatayo sa gitna ng simbahan at ng gobyerno para mapanatili ang separation of church and state at hindi mangyayaring aabusuhin ng gobyerno ang kanyang kapangyarihan para iharas ang mga relihiyon na simbahan. Pakinggan natin ang sinabi ni Senador Robin Padilla during the meeting de avance of Attorney Dante Marcoleta sa Philippine Arena, mga kaistorya. Sa tuwing dumadanas tayo ng gera, ng kahirapan, ng bagyo, nandyan ang lingap sa atin.
Ngayon po, makikiusap po ako sa lahat ng relihiyon dito sa Pilipinas. Mga kababayan, dumating na po sa punto na ang ating konstitusyon ay hindi na sinusunod. Dumating po sa panahon na ang mga simbahan ay dumadating na po sa punto na nilulusob, hinuhuli, kinukulong. Kailangan po may tumindig na isa na nakakaalam ng batas upang manatili ang paghihiwalay ng simbahan at Estado. Wala pong iba kung hindi si Atty. Rodante Marcoleta! This program is brought to you by Virginia Food Incorporated. Basta Hotdog, Virginia. Hindi na kailangang pagtalunan pa. Si Atty. Dante Marcoleta kailangan ng mga Pilipino sa Senado. Matalino, matapang, hindi trapo. He is not a traditional politician. Alam niya ang kaniyang ginagawa bilang legislator. Ang totoo, mga kaistorya, kung susuriin nyo dyan sa lower house, ang daming mga nakapending na reform bills na ginawa si Atty. Dante Marcoleta. Kaya lang, sad to say, sa Pilipinas, politics still a numbers game. Kahit gaano pa kaganda, gaano pa ka pro-Filipino, pro-Philippines ang mga reform bills mo, kung ikaw ay nasa opposition or nasa minority, hindi pa rin mapapansin ang mga bills mo kasi napakalakas pa talaga, napakatalamak pa talaga ang politics sa Pilipinas. Hindi mag-matter dito kung ang mga reform bills mo ay para sa bansa or para sa mga Pilipino. Ang mag-matter dito ay kung sino ang mga kaalyansa mo. Yun ang isa sa mga nakakalungkot. Maraming mga reform bills si Atty. Marcoleta dyan sa lower house, andyan lang, nakapending mga kaistorya. Kasi wala numbers game pa rin kung mahina ang mga kaalyansa mo dyan, kaalyado mo dyan sa Congress, wala din, hindi rin mapapansin ang mga reform bills mo. But this time, mga kaistorya, it's another story. Kasi mas kilala na ngayon, mas napapansin na ngayon si Atty. Marcoleta, nakikita na at naririnig na ngayon si Atty. Marcoleta. Isa kasi sa mga mainit at alarming na issue ngayon sa Pilipinas ay itong issue between the church and state. Kung inyong maalala mga kaistorya, yung nangyari sa KOJC na pinuntahan, okay, para to be fair, I will not use the word nilusob, pero pinuntahan ng daan-daang mga pulis na kung tatanungin mo ang mga miyembro ng KOJC ay nalabag ang kanilang mga karapatang pantao doon at hindi nasunod yung ang batas ukol sa separation of church and state. Sabi nila, naharas sila, mga kaistorya. At yung nangyari sa KOJC, sa perspective ng ibang mga relihiyon, ay precedent yon na kung yung nangyari sa KOJC ay nagawa ng ating gobyerno, precedent yon sa ibang mga relihiyon na pwedeng gawin din yon ng ating gobyerno sa ibang mga relihiyon. Doon papasok ang kahalagahan ni Atty. Dante Marcoleta. Hindi lang yan alam natin, Iglesia ni Cristo si Atty. Marcoleta. Pero hindi lang yan
tungkol sa Iglesia ni Cristo. Yung separation of church and state, applicable yan sa lahat ng mga relihiyon sa Pilipinas, mga kaistorya. Kailangan talagang may separation of church and state because we are living in a democratic government. Hindi pwedeng maghalo dito sa bansa natin ang relihiyon at ang estado. Hindi pwedeng makikialam ang relihiyon sa mga pampolitikang gawain ng estado. At hindi rin pwedeng makialam ang estado sa mga pangrelihiyong gawain ng relihiyon. It should be defined well. At hindi pwedeng gamitin ng estado ang kanyang kapangyarihan para harasin ang isang relihiyon. At hindi rin dapat gamitin ng isang relihiyon ang kanyang lakas para ma-exploit ang estado. Dapat talaga dapat talaga klaro yung definition ng church and state. Doon papasok si Attorney Dante Marcoleta because he's an expert. Kaya nga sabi ko mga kaistorya, tama yung sinabi ni Senador Robin Padilla. Si Attorney Marcoleta, siya yung tatayo sa gitna ng estado at relihiyon to ensure na walang pang-aabuso na mangyayari sa dalawang yan. Walang abuso sa part ng estado at walang abuso din sa part ng relihiyon. Kasi isang malaking gulo yan, mga kaistorya, kung hindi na natin igagalang ang separation of church and state, it may lead to chaos, it may lead to anarchy. Tayo din ang apektado, mga kaistorya. Kaya hindi meron akong bias, bigyan talaga dapat ng pagkakataon si Marcoleta sa Senado. Kasi hindi pa natin alam kung ano pang magagawa niya dyan sa Senado kung siya ay makakaupo. At hindi pa natin alam kung ano pang magagawa niya sa Pilipinas soon pag siya ay nakaupo dyan sa Senado, mga kaistorya. Napakahalaga po ng separation of church and state. Sasabihin ko sa inyo, magbabasa kayo ng history, pwede nyo namang i-google yan. Walang mabuting idudulot sa isang bansa kapag ka nagpapakialamanan na ang estado at simbahan. Kapag ka pinapakialaman na ng estado ang simbahan, or vice versa, pinakikialaman na ng simbahan ng estado, hindi makakabuti sa isang bansa yan. Kailangan natin ng isang Marcoleta dyan sa Senado to maintain the separation of church and state, mga istorya. Ano masasabi niyo sa pinag-usapan natin ngayon? Please write your comments below. At kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel, please don't forget to subscribe. At kung ikaw naman ay nanonood sa aking Facebook account or TikTok account or FB page, please don't forget to follow, like, comment, and share. Magandang araw po at maraming salamat sa inyong lahat.